Barangay LS 91.1 Podcast. Barangay LS 91.1 Podcast. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo, nobela. Hindi daw lahat ng taong mahal mo ay pwedeng pagkatiwalaan. Minsan nga kung sino pa ang mga kadugo o kamag-anak natin, sila pa ang magtatangka na gawan ka ng masama. Ikaw, nagkaroon ka na ba ng kamag-anak na gumawa sa'yo ng hindi maganda? Nako, kabarangay, usapang kadugo ito, pero taksilan, ano? Sabay-sabay nating tunghayan ang kwento ng ating kabarangay na si Sharon dito sa programang Radyo Nobela. Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Dear Mama Ganda, magandang umaga po at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Itago niyo po ako sa pangalang Sharon. 51 years old at taga Quezon Province. Nagtatrabaho ngayon sa isang supplier ng mga soft drinks. Matagal na rin talaga akong nakikinig sa inyong programa, Mama Ganda. Nagdesisyon po akong sumulat kasi alam ko na may aral ang ibabahagi kong kwento. Mula nung ikasal ako sa asawa kong si Enrico, ay naging taong bahay na lamang ako. Nagkaroon kami ng 3 anak, panganay na babae at 2 lalaki. Gusto ni Enrico na pagtuunan ko na lang ng pansin ang aming mga anak, ang pag-aalaga sa kanila, at lahat ng pangangailangan sa bahay. Hindi na po ako naglako ng mga kakanin na ako rin mismo ang gumagawa. Ayos lang naman sa akin kasi hindi naman kami nahihirapan sa buhay. Pero hindi rin ganoon nakakaluwag. Kumbaga, isang kahig, isang tuka lang talaga ang naging buhay namin. Pero dahil matipid akong tao, nagagawa kong pagkasyahin ang maliit na kinikita ni Enrico sa trabaho niya bilang wireman. Kaya lang isang pangyayari ang bumago sa buhay namin. Iyon ay ang pagkamatay ng asawa ko. Nang makuryente siya sa inaayos niyang linya ng kuryente sa aming lugar, Mama Ganda. Muli ako po si Sharon. Ito po ang aking kwento. Nakikiramay ako sa pagkamatay ng asawa mo, Sharon. Salamat, Dina. Pasensya na kung ngayon lang kami nakarating ng asawa ko, ha? Busy kasi siya sa trabaho at hindi ko alam ang pasikot-sikot sa lugar nyo. Kaya nintay ko pa ang day off niya para masamahan niya ako. Nasa labas lang siya ngayon, nag-yosi. Ayos lang yun. Nagpapasalamat ako sa pagpunta nyo dito ngayon kasi ilang araw lang din ang magiging burol ni Enrico. Kailan ba ang libing niya? Bukas na rin ang hapon. Wala na rin naman kaming ibang kamag-anak na hinihintay para makiramay eh. Pareho na kaming ulila ni Enrico sa mga magulang at nasa malayo naman ang mga kapatid niya. Pero alam na rin ba nilang nangyari sa asawa mo? Oo, tinawagan ko na sila nung araw pa lang ng burol. Pero hindi na rin daw sila makakapunta dahil nga malayo pang panggagalingan nila. Uy, ano na ba ang plano mo ngayon? Paano kayo ng mga bata? Sa totoo lang, hindi ko pa alam. Hirap pa rin kasi ako mag-isip at tanggapin na wala na talaga ang asawa ko. Kailangan mo magpakatatag, Sharon. Lalo na para sa mga anak mo. Tumulong ba naman ang kumpanya kung saan nagtrabaho si Enrico sa mga gastusin niyo dito? Oo, nag-abot sila ng pera pero hindi rin ganun kalaki. Hindi yun sasapat sa ilang buwan na gastusin namin. Kakagraduate lang ng panganay kong anak na si Sheena sa high school at marami kami naging gastusin dahil sa pagtatapos niya. Magka-college na pala ang panganay mo.
Kinausap ko naman na siya na baka hindi na muna siya mag-aral sa darating na taon. Pumayag ba siya nang sabihin mo yun? Ayos lang naman daw sa kanya. Wala rin naman siyang ibang pagpipilian. Alam niya kung gaano kalaki ang gastos sa kolehiyo at hindi ko kakayanin yun ngayong mag-isa na lang ako. Pero paano na kayo ngayon? Wala ka namang trabaho, di ba? Paano may tataguyod ang buhay ninyo ng mga anak mo? Hindi ko na nga alam, Dina. Wala naman kasi akong alam na ibang pwedeng gawin para pagkakitaan ng pera. Wala akong alam na pwedeng applyan na trabaho dito sa lugar namin. Ganito na lang. Gusto mo ba na pagkatapos ng libing ni Enrico, doon na lang muna kayo ng mga anak mo sa bahay namin sa Laguna? Naku, hindi na. Nakakahiya na yun masyado. Magiging abala at pabigat lang kami sa inyong mag-asawa. Ano ba naman yung sinasabi mo, Sharon? Para magkapatid na tayo kaya dapat hindi ka na mahiya sa akin. May naipon naman kami ni Enrico. Pwede kong magamit yun. Pero hanggang kailan tatagal ang pera na yun? Mabuti sana kung sarili na ninyo itong bahay na tinitirahan nyo ngayon eh. Kaya lang, inuupahan nyo lang ito. Kapag doon muna kayo tumira sa amin, wala kang iisipin na upa na kailangan yung bayaran. At pwede rin kitang tulungan na makahanap ng trabaho. Kaya huwag ka na mahiya sa akin. Sigurado rin naman ako na papayag ang asawa kong si Jerome dito sa naisip kong plano. Kami lang din naman kasi ang magkasama sa bahay. Kaya pumayag ka na sana sa gusto kong mangyari. Bago ko maging asawa si Enrico ay wala akong alam na ibang gawin kundi ang magluto ng mga kakanin at ilako iyon sa aming lugar. Kaya lang dahil masyado nang maraming nagtitinda ng kakanin sa amin, sigurado ako na mahihirapan na akong kumita ng pera kapag nagtinda at naglako ako nito. Hindi rin ako nakapagtapos ng high school dahil maaga akong naulila sa mga magulang. At ng mga oras na yon, hindi ko pa rin maisip kung ano ba ang dapat kong gawin para buhayin ang mga anak ko. First cousin ko po si Dina at magkababata po kami mamaganda. Kumbaga, sabay kaming lumaki. Hanggang sa huminto na nga ako sa pag-aaral. Siya naman ay lumipat sa Laguna at nabalitaan ko na maganda na ang kanilang buhay doon. May kaya rin kasi ang pamilya ng napangasawa niya, kaya magaan talaga ang buhay nila. Buong gabi kong pinag-isipan ang alok niyang tulong sa akin. At nang mailibing na nga po ang asawa ko, doon na rin ako nagdesisyon na tanggapin ang tulong na inaalok ng pinsan ko. Dala ang konting mga gamit namin ay bumiyahe kami ng 3 anak ko pa Laguna upang doon muling magsimula. Samahan mo na sa kwarto ang mga kapatid mo at mag-ayos na ulit kayo ng mga gamit natin doon. Oo nga, Sheena. Kami na lang ng mama mo ang magliligpit itong mga pinagkainan natin. Tutulong na lang po ako dito kasi nakapag-ayos na rin naman po ako ng ibang gamit namin kanina. Kaunti na lang po ang aayusin nila doon. Pero pagod ka rin sa biyahe eh. Kaya dapat na magpahinga ka na lang din muna. Ayos lang po ako, Tita Dina. Sanay po ako sa mga ganitong gawain. Sa bahay po namin, ako po talaga yung nakatoka na laging magligpit. Di ba po, Mama? Oo, hindi kasi maayos magligpit yung 2 kapatid mo. O sige na nga, kayo nang bahala dito sa kusina. Talaga sa ulo, Minom. Ay, bakit naman kasi nandiyan na pala ang asawa ko at mukhang nakainom na naman siya. Mga animal. Jerome, naghapunan ka na ba? Hindi pa, pero busog naman ako kasi uminom kami ng konti ng mga katrabaho ko. Oh, may mga magagandang bisita pala tayo ngayong gabi. Magandang gabi, Jerome. Sheena, magmano ka sa Tito Jerome mo? Mano po, Tito Jerome? Kawaan ka ng Diyos. Ilang taon ka na nga, Neng? Kaka-17 ko lang po nung nakaraang buwan. Lahi pala talaga kayo ng magaganda, no? Maganda ka, maganda ang nanay mo, at maganda rin tong asawa ko. Kaya paniguradong gwapo o maganda rin ang magiging anak namin. Ang tagal nga lang namin makabuo nitong misis ko.
Hay naku Jerome, kung ano-ano na naman yung mga sinasabi mo. Bakit? Totoo naman, di ba? Nakailang subok na tayo ng iba't ibang posisyon pero hindi pa rin tayo nakakabuo hanggang ngayon. Jerome, itiko mo na nga yung bibig mo, may bata oh. Nako, hindi na bata yung pamangkin mo. Makakagawa na nga ng bata yan eh. Hindi na talaga ako natutuwa dyan sa mga lumalabas sa bibig mo, ha? Totoo naman kasi sinabi ko na lahat ng posisyon sa kama, nasubukan na natin, hindi ba? Tumigil ka na sabi eh. Alam mo mabuti pa, pumasok na tayo dun sa kwarto. Halika na! Sharon, papasok na kami sa kwarto. Medyo lasing kasi itong asawa ko eh. Kayo na lang muna ang bahala dyan sa mga ligpitin, ha? Sige, walang problema. Kaya naman namin to ni Sheena. Medyo nabastusan na talaga ako noon sa mga sinasabi ng asawa ng pinsan kong si Dina. Pero nakita ko naman ang effort ni Dina sa pagsaway sa kanya. Kaya nagtimpi na lamang po ako. Mabuti na lang at pumasok na sila noon sa kwarto nila kaya sinabihan ko na lang din ang anak kong si Sheena na huwag masyadong intindihin ng Tito Jerome niya. Nagligpit na kami noon at nag-ayos ng kusina bago pumasok sa kwarto namin. Hindi po kalakihan ang bahay ni Nadina pero maraming gamit. May 2 kwarto iyon. Ang isa ay sa kanilang mag-asawa at ang isa naman ay pinagamit sa aming mag-iina ko. Kompleto rin ang appliances sa bahay nila at magandang tiles sa sahig mamaganda. Halatang nakakagaan po sa buhay. Lalo pa nga at wala pa silang anak. Pareho rin kasi silang may trabaho kaya hindi sila nahihirapan sa pera. At malaki talaga ang pasasalamat ko noon kasi nagkaroon ako ng pinsan na mabait at matulungin na kagaya ni Dina. Kahit paano mamaganda. Medyo nakakahinga-hinga ako simula nang mawala ang asawa ko. Barangay LS 91.1 Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Wala kaming naging problema ng mga anak ko sa pagtira namin noon sa pinsan kong si Dina. Mabait nga kasi si Dina at hindi niya kami inuutusan ng mga anak ko sa mga gawaing bahay. Sinabi niya na ituring na raw namin na parang tahanan ang tahanan niya. Kaya naman nagkukusa na talaga kaming kumilos. Minsan lang nakakailang kapag umuuwing lasing ang asawa niyang si Jerome. Mabait naman ito kapag hindi nakakainom ng alak. Pero kapag may espiritu ng alak ang katawan niya, nag-iiba po ang personalidad, lalo na ang kanyang pananalita. Sinabihan ko na lang noon ang 3 anak ko na pumasok sa kwarto kapag alam nilang lasing na naman ang kanilang Tito Jerome. Hindi nga nagtagal, mamaganda, ay natulungan na ako ni Dina na makahanap ng trabaho sa lugar na iyon. May pinapuntahan siya sa aking agency at sinabi niya na kakilala niya ang nag-i-interview doon. Kaagad naman akong natanggap at nagkaroon ng trabaho na nagbebenta ng mga nakaboteng dishwashing liquid sa iba't ibang subdivision na kahit paano ay malaking tulong po sa aming mag-iina. Hindi na po, Tito. Okay lang naman po ako dito sa bahay. Hindi ka ba naiinip na ikaw lang ang mag-isa dito? Kaya halika na, sumama ka na sa akin doon sa labas. Sa may lugawan lang naman tayo pupunta. Saka na lang po siguro kasi baka pauwi na rin po si Mama. Pagagalitan niya po ako kapag hindi ako nagpaalam sa kanya. Hindi ka papagalitan noon, akong bahala sa'yo. Saka ililibre naman kita. Kahit ano pang gusto mong kainin, bibilhin ko para sa'yo. Kaya halika na. Tito, hindi na po talaga. Busog pa naman po ako. Halika na kasi, huwag ka na mag-inarte dyan.
Jerome? Anong ginagawa mo sa anak ko? Ha? Wala. Eh bakit halos nakadikit ka na dyan sa may likuran niya? Shinali ka nga rito. Opo, Mama. Ano bang ginagawa mo dito sa anak ko at kailangan mo pa siyang lapitan ng ganon? Tinanong ko lang naman siya kung gusto niya mag-inquire doon sa college na malapit dito sa atin. May scholarship kasi silang ino-offer at baka ka ako interesado yung anak mo. May kakilala rin kasi ako na professor doon na pwedeng tumulong sa kanya. Hindi ba, Sheena? Yun naman talagang pinag-uusapan natin? Totoo bang sinasabi niya, Sheena? Opo. Totoo po, Mama. O, kita mo na. Ano ba kasi nandiyan sa kokote mo, Sharon? At para bang napakadumi ng iniisip mo sa aming dalawa? Nagmamalasakit na nga lang ako dyan sa anak mo eh. Tapos pinag-iisipan mo pa yata ako ng masama. Hindi naman sa ganun. Nagulat lang din kasi ako sa nakita ko dito sa bahay. Eh, bahay ko naman to. Kaya anong pakialam mo kung ano oras ako nandito? Nasanay lang ako na nasa trabaho ka pa ng ganitong oras. So, kailangan ko na pala magsabi sa inyo kung kailan ako uuwi sa mismong pamamahay ko? Iba ka rin naman, Sharon. Nakikitira na nga lang kayo dito ng mga anak mo. May kakapalan ka pa ng mukha na makialam sa buhay ko. Dito mismo sa loob ng pamamahay ko. Jerome, pasensya ka na. Hindi naman kasi talaga masama ang nasa isip ko. Ang sabihin mo, minamasama mo lang talagang pagmamalasakit ko dyan sa anak mo. O sige, magpapaliwanag na rin ako kung bakit maaga ako nakauwi para matahimik ka na. Nag-out ako ng maaga sa trabaho dahil masama ang pakiramdam ko. At umuwi ako dito dahil gusto ko magpahinga. O ano, okay na bang paliwanag ko na yun? Ha, Sharon? Pasensya na talaga, Jerome. Pasensya. Kapal na mukha mo. Ayusin mo yung mga lumalabas sa bunganga mo dahil nakikitira lang kayo ng mga anak mo dito sa bahay namin. Nagmamalasakit na kami sa inyo, minamasama mo pa. Doon na nga lang ako sa kwarto ko. Eh parang hindi na ako makakilos na maayos sa sarili pamamahay ko eh. Mas lalo lang tuloy sumasama ang pakiramdam ko. Buisit! Dahil kakatapos lang po ni Sheena noon ng high school ay hindi muna siya nagpatuloy sa kolehiyo. Ang dalawang anak ko naman na nasa high school muna, ang pinatuloy ko sa kanilang pag-aaral. Medyo malaking tulong din talaga ang pagpapatuloy sa amin ni Nadina sa bahay nila. Dahil malaki po ang natitipid namin sa mga gastusin. Kaya naman nahiya talaga ako nang pag-isipan ko ng masama noon si Jerome na nagmamalasakit lang pala sa anak ko. Mabuti na lang at hindi niya na yon sinabi pa kay Dina. Dahil hindi ko alam kung paano hihingi ng pasensya sa kanya. Dahil hindi nga po pumapasok sa school si Sheena ay palagi lang siyang nasa bahay. Madalas na siya ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Kagaya ng pagluluto, paglilinis at paglalaba. Mabait at masipag kasi talaga ang panganay ko. At kahit kailan, hindi ko siya naringgan ng kahit na anong reklamo. Ayos lang din sa kanya kahit ilang taon muna siyang huminto sa pag-aaral. Basta kapag raw nakaluwag-luwag na kami, saka na lamang niya ipagpapatuloy ang pag-aaral sa kolehiyo. Maayos sa mga sumunod na buwan na pagtira namin kina Dina doon. Pero mamaganda nang minsang dumalaw ang nanay ni Jerome at nalaman niya na nakikitira kami sa kanila, ay kung ano-anong parinig ang ginawa nito sa amin. May pinagmanahan nga siguro si Jerome ng pagiging matabilang dila at mapanlait. Sinabi kasi ng biyanan ni Dina na ang kapal daw ng mukha namin at nakakatagal pa kami sa bahay ng mag-asawang Jerome at Dina. Na hindi naman daw kami nakakatulong, nagiging pabigat pa. Kung ano-ano pa ang sinabi niya na talaga namang masakit sa pandinig. Mabuti na lang at umalis din kinabukasan ng biyanan nito dahil malapit na ako noong hindi makapagpigil. Konting-konti na lang kasi mamaganda at papatulan ko na siya nung mga panahon na yon. Oh, ikaw na pala ang nagliligpit dyan sa mga pinagkainan natin, Sharon.
Pinagpahinga ko na kasi muna ng maaga si Sheena dahil marami rin siyang nilabahan kanina. Napakasipag talaga ng panganay mo na yun, ano? Kaya nga maswerte ako sa kanya. Kita mo nga at hindi man lang nagrereklamo sa mga inuutos ko pagdating sa mga gawaing bahay. Masipag din siya mag-asikaso sa mga kapatid niya. Kaya naman hindi ako nag-aalala kapag nasa trabaho ako. Sigurado kasi ako na may tumutulong sa 2 bata pagdating sa pag-aaral nila. Ano palang balak mo sa pag-aaral ni Sheena? Hindi ko pa masabi sa ngayon, Dina. Pero sa kanya naman ang galing na ayos lang kahit hindi muna ulit siya makapasok sa susunod na taon eh. Sabi niya nga rin na gusto niya na akong tulungan sa pagtatrabaho ko. Mabuti naman at naisip niya yan kasi alam ko na nahihirapan ka na rin sa 3 anak mo. Hindi naman masyado. Dahil na rin sa tulong mo. Ang sabi ko nga kay Sheena, papayag ako na magtrabaho siya kung para sa pag-aaral niya ang gagawin niya na yon. Pwede naman siya mag-working student. Gusto mo ba na tulungan ko siya makapagtrabaho sa isang convenience store? Kaibigan ko rin kasi ang may-ari nun kaya pwede ko siyang... Ayos lang, Dina. Hindi mo na kailangan gawin yun kasi ang dami na rin naming utang sa'yo. Sinabi ko naman sa'yo na wag mong isipin na utang yung mga tulong na binibigay ko sa inyo. Parang magkapatid na tayo. At lahat ng ginagawa ko, binibigay ko sa'yo, bukal yun sa kalooban ko. Kaya nahihiya rin ako sa'yo kasi napakabait niyo ni Jerome sa amin ng mga anak ko. Lalo ka na. Kasi nga parang kapatid na kita. Kaya lahat gagawin ko para matulungan kayo ng mga anak mo. Ay, nga pala Sharon. Pasensya ka na dun sa inasal at mga sinabi ng biyenan ko kahapon ha. Okay lang yun. Totoo naman kasi ang sinabi niya na nagiging pabigat na kami ng mga anak ko sa bahay na to. Hindi ayos yun. Kasi mali ang sinabi ni nanay sa inyo. Huwag mong alalahanin yun. Hindi naman ako nagdamdam eh. Alam mo naman na wala sa lahi natin na pagiging balad sibuyas. Kung sa bagay, kahit naman ako, hindi rin mabilis masaktan ng mga salita lang. Pero Dina, naisip ko lang na medyo napapatagal na nga ang pagtira namin dito ng mga anak ko. Halos 1 taon na rin kaming nandito. Dapat siguro gumawa na ako ng paraan para makahanap ng malilipatan namin. Akala ko ba hindi ka nagdamdam? Ba't bigla mo namang naisipan ng bagay na yan? Hindi lang naman to tungkol sa mga anak ko. Buntis ka na ngayon, kaya dapat na mas pagtuunan mo ng pansin ang sarili mo. Hindi biro ang gastos sa pagbubuntis lalo na sa edad mo. Ayoko nang patuloy pa kaming dumagdag ng mga anak ko sa gastusin mo. Wala naman akong halos inilalabas na pera sa inyo. Ikaw din ang nagpapaaral sa mga anak mo, kaya sariling gastos mo yun. Ang pagpapatuloy ko lang dito sa bahay namin ang naitutulong ko sa inyo ng mga bata. Pero nakakadagdag pa rin kami sa mga gastusin mo para sa bahay na to. Sinasabi rin kasi sa akin ng mga anak ko na paminsan-minsan nag-aabot ka ng alawan sa kanila. Kaya mas lalo ako nahihiya sa'yo. Basta ito na lang ang isipin mo, kapag natuloy na kaming umalis dito, para rin talaga yon sa magiging anak niyo ni Jerome. Nasa 40s na po si Dina. Nang sa wakas ay magdalang tao na rin siya. At ang kwento niya sa akin, napakarami raw talagang bilin sa kanya ng doktor dahil maselan ang kanyang pagbubuntis. Isa rin yon sa mga pinarinig sa akin ng nanay ni Jerome. Nasa halip na matuon sa pagbubuntis ni Dina ang pera nilang mag-asawa, nahahati pa raw iyon sa amin ng mga bata. Napakaraming bawal at marami ring vitamins o gamot ang kailangan na bilhin para sa kanya. Pero sa kabila ng mga gastos na yon, sobrang natuwa rin ako kasi alam ko na napakatagal na pong hinintay ito ni Dina. Ang maging isang ina. Na mabigyan niya ng anak si Jerome. Kahit paano rin naman mamaganda, nakakabili rin ako ng mga grocery na para sa bahay gamit ang sarili kong pera. Nasa public school lang din kasi ang 2 anak ko noon at walking distance lang ang eskwelahan mula sa bahay. Kaya malaki po talaga ang natitipid ko. Bukod sa libreng tirahan at libreng eskwelahan, walang rason para kahit paano ay hindi ako makatulong sa mga ganoong bilihin. Gumagawa rin talaga ako ng paraan para hindi kami magmukhang palamunin
sa bahay ni Nadina at Jerome. Pero kahit papaano, hindi pa rin maiwasan, Mama Ganda, na hindi amin ang tahanan na yun. Kaya nakakailang po talagang gumalaw kahit alam kong pinipilit namin na hindi maging pabigat sa mag-asawang Dina at Jerome. Barangay LS. In Lucena, 91.1. Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Anim na buwan. 6 na buwan na pong buntis noon ang pinsan kong si Dina nang magdesisyon na akong umalis kasama ang mga anak ko sa bahay nila. May sapat na rin kasi akong naipon na pera. Tapos may nakita pa ako na murang paupahan na bahay na malapit lang din sa eskwelahan ng 2 kong anak na nag-aaral. Ayaw pa nga noon na pumayag ni Dina na umalis kami dahil nasanay na rin daw siya na nandun kami sa bahay nila. Nagkataon pa naman na maaga siyang naka-maternity leave, kaya nalungkot talaga siya sa naging desisyon ko. Pero sa huli pumayag na rin siya dahil gusto ko na rin talagang makapagsimula kaming muli ng aking mga anak na hindi umaasa sa ibang tao. Tinatanong ko pa rin naman po ang utang na loob. Ang pagtulong ni Dina sa aming mag-iina. Kahit close talaga kami ni Dina at magpinsang buo, ayoko pa rin na lumaki nang lumaki ang utang na loob ko sa kanilang mag-asawa. Kaya pinili ko talaga na magdoble kayod sa trabaho. Mas maluwag po kasing kumilos, Mama Ganda. Basta makalipat at magkasama-sama lang kami ng mga anak ko sa iisang bahay, ayos na para sa akin. Paghihirapan ko, Mama Ganda, maitaguyod lamang sila sa sarili kong lakas. Good morning, Sheena. Good morning po, Mama. Kain na po tayo. May pandesal na po dito na binili ko kanina sa labas. Nasaan ang mga kapatid mo? May practice daw po sila ng sayaw para sa school program nila. Kaya maaga po silang umalis kanina. Kaya pala hindi ko na namalayan ang pag-alis nila. Eto po ang kape niyo, Mama. Ay, salamat anak. Mama, may nakita nga po pala akong tiyanggian dyan sa malapit. May nakapaskil po doon na naghahanap sila ng babaeng makakatulong sa pagbabantay ng tiyangge. Okay lang po ba kung subukan ko na mag-apply doon? Hindi pa pinag-usapan na natin to. Ayoko sana munang magtrabaho ka, Sheena. Pero gusto ko na pong makatulong sa mga gastusin dito sa bahay. Magbabayad na po kasi tayo ng upa tsaka ng tubig at kuryente. Alam ko po na magiging mabigat na yun para sa inyo. Ayoko pa rin na kayong mga anak ko ang mabigatan sa responsibilidad na dapat ako lang ang gumagawa. Kaya huwag ka na mamasukan doon. Mama, responsibilidad din naman po namin na alagaan at tulungan kayo. Bilang panganay, gusto ko na mauna na sa mga kapatid ko na gawin ang responsibilidad na yon. Kaya sana payagan niyo na po ako magtrabaho. Please? O sige, kung matatanggap ka doon sa balak mo applyan, papayagan na kita. Yay! Salamat po, Mama! Teka lang po, Mama. Oh! Anak, ano nangyayari sa'yo? Sheena, ano ba nangyayari sa'yo? Sandali at hihingi ako ng tulong sa mga kapitbahay para... Mama, ayos lang po ako. Anong ayos ka lang? Inamumutla ka na ngayon, oh. May nakain lang po ako na hindi maganda. Kaya po siguro nag-iba ang timpla ng tiyan ko. Mula kahapon, pare-pareho lang naman tayo ng kinain ng mga kapatid mo. Pero ikaw lang ang nagkakaganyan. Tsaka akala mo ba hindi ko alam na hindi ito ang unang beses na naduduwal ka ng ganyan? Kahit busy ako sa trabaho, alam ko pa rin ang nangyayari sa bahay na to.
Kasi kilala ko kayo mga anak ko. Kaya magtapat ka na ngayon. Meron ka bang tinatago sa akin, Sheena? Wala po, Mama. Masama lang po talaga ang timpla ng tiyan ko. Magsabi ka na ng totoo. Ano ba talaga nangyayari sa'yo? Sheena, mama mo ko kaya dapat na hindi ka nagsisinungaling sa akin. Alam mo naman na yan ang pinakaayoko sa lahat Yung nagtatago kayo ng mga sikreto sa akin. Kaya sabihin mo na sa akin ang totoo. Ano ba talaga nangyayari sa'yo? Buntis po ako, Mama. Ano? Sino naman ang tatay ng batang nasa tiyan mo? Sheena, sabihin mo na sa akin ang totoo. Sino ang tatay ng batang yan? Si Tito Jerome po, Mama. Siya po ang tatay nito pinagbubuntis ko. Pinagsamantalahan niya po ako. Pinagsamantalahan ako ni Tito Jerome ng ilang beses, Mama. Pinagsamantalahan niya po ako, Mama. Sorry, hindi ko po sinabi sa inyo kasi natakot ako. Sorry po. Sorry po. Sorry, Mama. Halos manginig ang buong katawan ko, Mama Ganda. Halos manginig dahil sa mga sinabi ng aking anak na si Sheena sa akin. Nanginig at naiyak ako mula sa matinding galit na aking naramdaman. Hindi ako makapaniwala na magagawa ayon ng asawa ng pinsan ko sa panganay kong anak. Sobrang nagpigil ako ng luha hanggang sa niyakap ko ng mahigpit ang anak ko habang sinasabi niya sa akin ang lahat ng nangyari. Ilang buwan na pala siyang makailang ulit na ginagawa ng masama ni Jerome. Nangyayari yun kapag maagang umuuwi ng bahay noon si Jerome at silang dalawa lamang ang tao doon. Natakot daw siyang magsumbong dahil pinagbantaan siya nito na papatayin ako at ang mga kapatid niya kapag ginawa niya iyon. Kaya laking pasasalamat daw talaga niya nang magdesisyon na akong umalis na kami ng bahay ni Nadina. Ilang araw ko na rin napapansin noon ang pagbabago sa katawan ng aking anak. Akala ko hiyang lang siya sa pagiging taong bahay niya kaya hindi ko masyadong binigyan ng atensyon. Yun pala ay may bata na noong nabubuo sa sinapupunan niya. Kaka-pregnancy test kit niya ng mga panahon na yon at pinagpaplanuhan niya lang kung paano ipagtatapat sa akin ang lahat. Hanggang sa ako na nga mismo ang nagpaamin sa kanya dahil sa ilang beses na pagduduwal niya. Hindi na rin ako nakapagpigil pa at kaagad akong sumugod noon sa bahay ni Nadina at Jerome. Araw ng Sabado noon, kaya sigurado ako na pareho sila na nasa bahay, Mama Ganda. Wala pong ibang laman ang dibdib ko, kundi sama ng loob at galit. Dina! Jerome! Buksan niyo tong pinto! Lumabas kayo dyan! Buksan niyo to! Oh, Sharon! Ano bang problema at kailangan mo bang sumigaw habang kumakatok? Nasaan ang hayop mong asawa? Ha? Nasa kwarto natutulog pa. Ano bang problema at galit na galit ka dyan? Ilabas mo yung walang yang asawa mo! Napakahayop niya! Jerome, lumabas ka dyan! Walang niya ka! Teka, Sharon! Kumalma ka nga! Mapapaanak ako ng maaga sa'yo eh! Hindi ako kakalma hanggat hindi ko nakakausap yung walang niya mong asawa! Ano ba yung napakaingay na nakakaabala sa pagtulog ko? Walang niya kang demonyo ka! Napakahayop mo! Wala kang kasing sama! Hayop! Hayop ka! Oh, Sharon! Sharon! Tumigil ka na sa paghampas mo sa akin, ha? Ang baboy mong lalaki ka! Napaka-demonyo ng isip mo! Demonyo ka talaga!
Ay! Ang sakit doon ha! Sinabi na tumigil ka na eh! Aray! Jerome! Sharon, ano ba kasing problema mo? Bakit gumagawa ka ng gulo dito sa bahay namin? Dahil dyan sa walang yamong asawa! Ginawan lang naman niya ng masama ang anak ko! Ha? Anong ibig mong sabihin? Pinagsamantalahan ng asawa mo si Sheena! Ano? Ay, hindi totoo yan ha! Huwag ka nag-iimbento ng kwento dyan, Sharon! Hindi totoo? Talaga? Kahit tagbunga na ang kahayupang ginawa mo sa anak ko? Buntis si Sheena? Oo! At yung sinaulo mong asawa ang ama ng batang dinadala niya! Pwede ba, Sharon? Huwag kang gumawa ng kwento dyan kung ayaw mo idemanda ka namin ni Dina! Ang kapal din talaga ng mukha mo, Jerome! Ikaw pa talaga may gana magdemanda kung sakali? Pagkatapos ng ginawa mong kahayupan sa anak ko? Sinabi niya na sa akin ang lahat kaya huwag ka magpalusot, siraulo ka! Eh, gumagawa lang naman ng kwento yung malandi mong anak! Kapag wala ka dito sa bahay, palagi ko yan nakikitang lumalabas at nakikipagharutan sa mga kapitbahay naming lalaki! Napakasinungaling mo talaga! Ang kapal ang mukha mo mag-imbento ng mga kwento! Sharon, pwede bang umalis ka na? Kasi kung hindi, tatawag na talaga ako ng pulis at ipadadampot na kita! Masyado ka nang nanggugulo dito sa bahay namin! Hindi ako basta nanggugulo lang dito! Sinasabi ko lang ang totoo na walang niya at rapist ang asawa mo! Anong rapist? Gago ka! Tumigil ka na nga! Baka nakakalimutan mo, napakalaki ng utang na loob mo sa amin ni Jerome! Kung hindi namin kayo kinupkop ng mga anak mo, baka nasa lansangan na kayo ngayon nakatira! Kaya dapat na magpasalamat ka na lang sa amin ng asawa ko! Ah, ganon? Dahil dyan sa utang na loob na sinasabi mo, ayos lang sa'yo na pinagsamantalahan ni Jerome ang anak ko? Naniniwala ako kay Jerome at alam kong hindi totoo yung mga sinasabi mo. Kung tutuusin, ikaw nga itong makapalamukha na sumugod dito eh. 1 taon namin kayong kinupkop at pinalamon. Tapos bigla mo na lang pagsasalitaan ng masama ang asawa ko? Ayos rin talaga yung kakapalan ng mukha mo eh, no? Umalis ka na nga dito! Kung ayaw mong sa presinto na tayo magkita-kita! Magharap na lang tayo sa korte, Dina! Hindi ko palalagpasin to! Ididemanda ko yung manyakis na asawa mo! Gagawin ko ang lahat para magbayad yung walang yang Jerome na yan sa ginawa niyang kasamaan sa anak ko! Magbabayad ka, Jerome! Magbabayad ka sa kahit na anong paraan! Tandaan mo yan! Mas lalo akong nanginig sa galit nang simulang ipamukha sa akin ni Dina ang mga naitulong nilang mag-asawa sa amin ng mga anak ko. Tinanggap namin lahat yon pero hindi ko naman hinihingi na tulungan niya kami. At mas lalong kahit gaano kalaking tulong pa ang ginawa niya sa amin, wala pa rin sila o si Jerome na karapatan para pagsamantalahan ang aking anak. Hindi ako nag-aksaya ng oras noon. Kaagad kong pina-check up si Sheena at nang makuha ko na ang mga medical documents, nagsampa na ako ng kaso kay Jerome. Mabuti na lang at may mga suki akong customer sa pagbebenta ko ng dishwashing liquid. At ang ilan sa kanila ay tumulong sa akin para magsampa ng kaso laban sa hayop na si Jerome. Wala na rin naman kasi akong pagkukuhanan ng malaking pera na panggastos. Pero hindi pa rin kami pinabayaan ng Diyos at nilapit pa kami sa mga taong pwede pang makatulong sa amin. Ang barangay captain sa lugar na yon, ang pinsan na abogado ng pinagbebentahan ko ng dishwashing liquid. At kahit ang mga teacher ng 2 kapatid ni Sheena ay tumulong din sa akin. Sa paraan na yon, kahit paano ay napabilis ang kaso. Hanggang sa makapaglabas nga po ng warrant ang mga pulis at makulong si Jerome. Pilit namang nakipaglaban sa kaso na yon si Dina at sinabi niya na kahit siya ay nakikita niyang nakikipag-usap sa mga kapitbahay na lalaki ang anak kong si Sheena. Hindi po ako makapaniwala na kaya niyang magsinungaling para lang mailigtas ang asawa niyang nagmolest siya sa anak ko. Nang magkausap kami ni Sheena, umiiyak niyang sinabi sa akin noon na hindi totoo ang mga sinasabing iyon ng tita Dina niya. Sinabi ko naman kay Sheena na sa kanya ako naniniwala dahil anak ko siya
at malaki ang tiwala ko sa kanya. Habang tumatakbo ang kaso noon, ay kabuwanan na rin ni Dina. Hanggang sa mga anak na nga siya. Kaya lang binawian siya ng buhay, pati na rin ang baby na sana ay magiging milagro para sa kanila ni Jerome. Siguro dahil na rin sa stress na naranasan niya noon nang dahil sa asawa niya. Sigurado naman kasi ako na alam niya ang totoo, pinagtatakpan lamang niya. Sa kabilang banda, na-guilty pa rin ako kahit paano dahil sa pagkamatay niya. 2 taon tumakbo ang kaso at sa awa ng Diyos ay nahatulan na guilty si Jerome. Pero pagkalipas lang din ng 3 pang taon na pagkakabilanggo niya ay namatay din siya sa loob ng kulungan dahil sa sakit na tuberculosis. Umuwi naman po kami ng mga anak ko sa Quezon Province at ngayon ay dito na kami. Tahimik na naninirahan. Hindi na rin bumalik sa pag-aaral pa si Sheena at katukatulong ko sa pagtatrabaho. Samantalang, ang 2 niyang kapatid ay malapit na magtapos sa kolehiyo. Kahit simple lang ang buhay namin ay marami kaming pangarap. Kasama sa pangarap na yon ay ang magandang hinaharap para sa apo ko na anak ni Sheena. Ako, kasama ng 3 anak ko, ay sobrang minamahal ang bata na yon. Dahil para sa amin, siya ang nagiging sentro ng aming patuloy na pagsusumikap sa buhay. Salamat po, Mama Ganda, sa pagbasa nitong aking liham. Masalimuot man ang ilang pangyayari. Nakakalungkot man, sa puno pa lamang ng kwento hanggang dulo, pilit naman po kaming nakikipaglaban para sa aming hinaharap. At sa kinabukasan ng aking mga anak. Sana ay maging inspirasyon yon sa mga kabarangay natin na dumaan din sa mga matinding pagsubok. Ako po ang inyong forever kapuso at kabarangay, Sharon. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo Nobela. Hello mga kabarangay! Nagustuhan mo ba ang itinampok na kwento natin ngayon? Huwag kakalimutan na i-follow ang Barangay LS Nari 1.1 Podcast at ang iba pa naming social media accounts. Huwag din kakalimutan ang pakikinig sa Barangay LS Nari 1.1 Forever!